Nakakakilabot na magandang proyekto ng mga Ojeda sa bayan ng Mulanay na kung natuloy ay magdadala ng malawakang pag-unlad ng ekonomiya ng nasabing bayan. Halina't ating tuklasin ang natatagong ganda at benepisyo nito na hindi naiintindihan ng mga Mulanayin. Sana sa videong ito maging bukas ang isipin ng lahat para sa totoong pag-angat at asenso ng bayan ng Mulanay. Ang pagtatayo ng isang new government center sa labas ng bayan lalo na kung ito ay nasa bundok at mayroong plano na gawing diversion road ito papuntang bagong palengke at terminal, ay maaaring magdulot ng ilang potensyal na benepisyo sa lokal na ekonomiya at pamayanan. Narito ang ilang posibleng rason kung bakit magandang ideya ito. Maaaring magbigay daan sa pinalawakang ekonomiya. Maaari itong maging magnet para sa mga negosyante at mamumuhunan na nais magtayo ng kanilang negosyo malapit sa government center. Ang ganitong paglago ng negosyo ay maaaring magresulta sa pagtaas ng lokal na kita at oportunidad sa trabaho para sa mga residente. Tunghayan natin ang panayam kay Engineer Ervin Rafael D. Cuisao Project Manager Ramenjola na namamahala sa nasabing proyekto. Ayan, Kuya Ervin, umiko tayo ng tanong dahil doon saan napalitaan. Ito ay ipinapatigil itong project na ito dahil hindi nagustuhan, sa aking pagkakaintindi, hindi nagustuhan ng LGU dahil ito napakalayo doon sa kabayanan, sabi nila, Ang lugar na tulad ng ganito ay masasabing napakagandang proyekto tulad ng lugar ng Baguio at Tagaytay na pang-akit ng turismo dahil ang mga establishmento doon ay nasa tuktok ng bundok na kung saan magdadala ng magandang atraksyon sa mga bisitang dadating dahil mula sa bundok makikita ang dagat. So, bakit ba naisip na dito itayo? Dito ba ay magkakaroon ng development? Pakibigyan nyo ako kami ng kwento, bakit dito nailagay? So, ang kagandahan pa nga po doon sa taas sa bundok na yun, overlooking po yung buong bayan po ng Mulanay. So, pagbaba po niya, yung po yung haba na stretch na almost 1 to 1.3 kilometers po. Sakto na po yung diversion road po na yung papuntang San Narciso. Tsaka tapos information. Yes po, isa pa po yun. So, ang kakaganda pa po noon, if ever lang po na naitayo po natin yung new government center doon, madami pong lote. So, yung mga lot na yun, possible po na tayuan ng mga establishments kasi magkakaroon po ng iba't ibang klaseng establishments, trabaho, marami mabibigyan ng trabaho at kung matutuloy ito, meron kasabi na napakaganda ng project nito. Yes. Meron pa bang mga development na gagawin doon bukod doon sa munisipyo niyo? Sa nakikita ko po noong time na kami po ay nag-construct ng mismong daan, nakita po namin na nahihirapan po yung mga bumababa po na kalakal na galing po doon. So, isa yun sa tulong sa kanila. Part na po. Kumbagay, hindi na sila mahihirapan bumaba. Dual purpose na rin. Dual purpose na rin po. So, makakatulong rin po yun sa kanila. Tsaka po, ulitin ko lang po yung establishments po na possible na sumibol po dun sa taas na yun. Kasi po, alam po natin na bundok po siya. So, pero, hindi po siya bundok na walang patag. May mga area po doon na pwede po talagang pagtayuan. So, madami po talagang benefits din po yung makukuha natin kung magkataon po na nakatayo po si government center. Marami rin po mabibigyan ng trabaho, marami po tayong matutulungan tao. Tapos po, yung sinasabi pa po namin na pababa po dun sa existing road, yung isa pa po yun sa mga tulad po nung iba na may nature trippings po. Yung kasi pong ikot po na yun, talaga po para po siyang forested area. Meron pong mga iba't ibang klaseng puno. Ngayon, ang point naman po dun sa sinasabi ko, yung po magiging tourism po ng bayan ng Mulanay. So, isa pa yun sa possible po na ikaunlad ng bayan. Mga Mulanayin, kung maipapagpatuloy pala itong muli ng mga Ojeda, napakalaking tulong nito para sa turismo ng bayan ng Mulanay. Makakapasok sa atin ang mga sikat na kainan tulad ng Jollibee at iba pa sapagkat lalawak ang espasyo ng bayan at magdadala ito ng totoong pag-angat at asenso. Siguraduhin lang naka-follow ka na sa FB page ko para sa mga talakayan ng mga natatagong katotohanan.